Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksuntan ang kahayag nga nagsulid sa matuod, nadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Adlaw karon nga Lunes, petsa 9 sa buwan sa Hunyo 2025. Sangan sa kong partner, Malu Inocando Tabar, ako inyong higala sa kanginan, Attorney John Destacamento. Mag-uban-uban tagpud ta og usa ka oras dinhi sa tong programa karong buntaga. Nya dili ta maglangan ato dayong susihon ang latest weather update gikan sa Pag-asa Visayas. Niya tong linya si Sir Jomer Eclarino. Good morning Sir Jomer. Yes sir, good morning sa tanan ug sa atong tanan tigpaminaw kini atong latest weather update karong adlaw. Ang low pressure area natong gi-monitor na sa 255 kilometers. Amihan ang kasadpan sa may Baler, Aurora ug so far medium ang chance kini ma-develop na bagyo o tropical cyclone in the next 24 hours. Madaling ta mag-monitor sa latest update kining low pressure area samtang habagat or southwest monsoon ang paday naka-apekto sa Southern Luzon, Visayas ug sa lalawigan sa Mindanao. Tungod kini sa habagat ang tibuok Central Visayas o tibuok Visayas makasinati gihapon na madag-o na kalangitan ug naim pag-uwan ug kini mga thunderstorm magdala kini usahay kusog ng mga pag-ulan na posible ang flash floods or landslides ilabi na sa mga highly identified na mga vulnerable areas. Padayon ta mag-monitor sa atong mag-i-issue ng mga thunderstorm or rainfall advisories, lakip na ang color-coded na heavy rainfall warnings. Hinay nga ito na sa kasarangan ng hangin masinati sa Central Visayas ug nakadagatan, malinawan nga ito na sa kasarangan ang pagbalod. Temperatura sa Cebu 25 to 31 degrees Celsius, ang haring adlaw mosalop alas 6:05 sa hapon. Ang dagat muhunas alas 4:44 sa hapon, mutao po niya alas 11:15 sa gabi. Philippine Standard Time alas 8:07 sa buntag gikan diri sa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST Jomer Eclarino. Sir Jomer, so kumusta atong weather outlook for the rest of the week, sir? Kaning mga pag-uwan-uwan nga atong nasinati karon mo nim giingon nga tungod sa habagat, sir, no? Yes, sir, attorney. So habagat gihapon o southwest monsoon ang hinunda ng atong mga pag-uwan today up to Wednesday. So naatay nakita na occasional heavy rains gihapon diri sa Central Visayas or rest of Visayas, and delikado gihapon ang atong mga flash floods and landslide for areas. Pag-abot sa Huwebes onwards, posibly much improve ang atong weather condition o balik ta sa generally fair weather diri sa Huwebes. Sa Huwebes, sir, fair weather na. Nya may unta mag-diretso-diretso na naadto sa opening sa klase sunod semana. So far sir, nakita na to after Thursday onwards, maayong tempo ng panahon. So wala pa tayo nakita na musunod na low pressure area, but still monitoring ta because as of sulod sa atong PER na ay mga cloud clusters na nakita sa satellite nato. And so far kinilang sa ang atong gi-monitor ang naa sa sulod na LPA sa sulod ng Philippine Area of Responsibility. Okay, daghang salamat Sir Jomer Eclarino gikan sa Pag-asa Mactan. Nya good morning ninyong tanan diha sa inyong buhatan. Okay, isa pa yan, Attorney Jan. Good morning ug daghang salamat. Okay, mao kadto atong weather update gikan sa Pag-asa Visayas. Karon atong lion ang mga nanggawas nga mga dagkong balita sa mga lokal ug nasyonal nga mga pamantalaan. Atong sugdan sa Sunstar Cebu. Sa Sunstar Cebu, YEDA shuts down GovBid rumors.
Sa super balita, nagdala og armas sulod sa zoo, Sikop. Sa The Freeman, Yeda deny Cebu Gov bid, Speaker's wife warns against misuse of her name. Sa Banat News, 160 ka clinic gipasira sa LTO kay mo-issue og medical certificate bisan wala ang aplikante. Sa Philippine Daily Inquirer, charter framer urges Senate follow process. Sa Philippine Star, fast-track impeachment trial in 19 days urged. Sa Manila Bulletin, Brigada Eskwela kicks off today. Ug sa Tempo, tight security, 37,000 cops, guard June 16 class opening. Mao kadto ang mga front pages sa mga lokal ug nasyonal nga mapamtalaan sa atong pagbalik, mga pagisgot-isgot uban akong partner Malu Inocando Tabar. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong ko para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight the transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu! Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lamchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Ito ang programa kung saan magko-collaborate ang ating mga ozone doctors para ibahagi ang kanilang kaalamang medikal. I believe with all my heart that the Lord is allowing us to understand that He's the one who are extending this life, and we have to really take care of our body. Yes. Matag episode, among ipaambit ninyo ang mga healing testimonies. Every day, pag gising mo, iisip ko kung ilang taon na lang yung katagal ko, yung ganun.
This is your path to a new start. OzoneMed Wellness Clinic New Start. Mapapanood every Saturday 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules 1:00 hangtod 2:00 sa hapon dinhi lang sa CCTN Channel 47. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy o karon sa ato ang mga paghisgot-hisgot na pinaynaon na. Dapat, okay, next time. I will do Atong that. i-welcome atong partner kay Lunis na Lunis. Bitaw, dapat na ikuan ka ng welcome song ba? Kinahanglan. Kanta daw, be? Oh. Good morning. Kumusta man ang inyong weekend? Kumusta yung weekend, attorney? Kumusta man akong weekend? Di man ka Naara sa nag-weekend, balay. attorney. Naa sa Sana all, balay, naara sa nagtrabaho, balay. nag-compute sa mga grado. Oh, dagang hagbong? Dili sad. Kapasara sila kay dili ra man kay ko stricto sa Sir Jobert. Hala, sana all hindi dili stricto. Nya bisag di angay papasaron. Adi sad kung dili gyud angay papasaron, singkuhan gyud nato kay kung anon ta aron ma-maintain nato ang ato ang kuan quality. Okay. Bitaw. Nya ikaw partner kamo di Tinggado deadline sa sagado ron. Ano yung mga uban nanood? Nya pasara sad. So far so good. So kana nya kanang karon sa dieng semanahan no magsugod ang Brigada Eskwela for the entire week from unsa man taro 9 from June 9 to June 13 dunay ipahigayon nga mga Brigada Eskwela sa nagkalain-lain nga mga tunghaan dinhi sa sa tibok Pilipinas Tibok Pilipinas. DepEd man nga dates. So karon na to ni arita sa tong hisgot-hisgot. Unsa man ang imong gusto nga ato ang unahon? Kato imong na-notice, imong giingon ka ganina nga naka-notice na ka nga dunay increased police visibility sa mga pampubliko nga mga kuan, mga lugar. Human kini sa marching order ni PNP Chief, bag-ong PNP Chief Torre. Unsa to first name ni Torre? Si Nicolas Torre the Third. I don't know mo basad gid ni iyang angga no. Kay namsad na uban nga na nickname but matud ni President Bongbong Marcos PBBM Bongbong Marcos President Ferdinand Marcos Jr. nga kani kunong
police visibility na appreciate kuno ni sa publiko, no? Kining pag-increase sa police visibility ni ingon siya nga kanang ang mga streets karon are now well guarded by the PNP force. Iyang gi-quote ang pipila ka mga residente nga gi-interview sa iyahang nanam ni siya vlog released by Malacañang Palace. Ingon siya, we have started to deploy more police officers. We coined cops of the beat. Ang feedback ko sa mga kababayan is good and malaki talaga ang kanilang naging kapanatagan because of the 3-minute police response. O may giingon ni Sir Torre. 3-minute police response. Naada yun. Anya, doon na sila i-launch nga bagong emergency hotline karong Hulyo, matod ni PBBM. Kaning gitawag Cops on the Beat program, ilusad ni pag May 30 og tumong ni ini ang pag-enhance og police visibility and public trust, ensuring officers patrol communities and respond swiftly to incidents. Ang Metro Manila ni-deploy 21,000 officers. Ang Central Luzon dunay 2,000 night patrollers and 70,000 officers nationwide ang nakastation sa mga high-density areas to deter crime and foster safety. So, iyang padayag sab ni President Bongbong Marcos nga ang PNP iyang gipasalamatan sa pagkunhod sa krimen apan iyang giauhag nga magpabilin silang disiplinado and unta matud pa consistent ug visible to reinforce public confidence and make Filipinos feel secure. Sa dihang ni lingkod sa katungdanan si PNP Chief Nicolas Torre III, iyan ning gipagawa sa iyang revolutionary initiative to make law enforcement more accessible and responsive sa mga panginahanglan sa publiko. Ug ni promise siya og 5-minute emergency response time pinaagi sa 911 hotline. So, yun na 5 or 3? So, kaning 5 minutes, manggod mo niyang gi-implement sa diyang CIDG pa siya. Okay. Sa iyang mga previous katong posts. sa Quezon City Police District pa siya na-assign. O katong sa iyang mga previous posts nga iyang gi-kuptan. Kining iyang 5-minute response, maunay ambitious emergency response strategy matud pa nga agid tubag niya sa direktiba ni Presidente Bongbong Marcos. Sa usa ka press briefing sa Malacañang, iyang gilatag ni Torre ang mga detalye sa iyang gitawag og revolutionary initiative kay ug modayal kuno kag 911 kami ay darating sa loob ng 5 minuto. Unya matud pa kini maka-reinforce sa commitment sa PNP nga paspas mo responde sa mga panawagan sa tabang ug kani kuno magpakita og kanang significant gyud kuno nga shift sa kung unsa ang pag-engage sa kapulisan sa community. Nga priority gid kuno ang rapid response over traditional methods. So kaning iyang gibuhat kagahapon nagtanaw-tanaw mi si Dennis mo sa tuingon siya tan-awa mauna ni kanang standby na gid sa gawas ang mga pulis and dili siya ganahan anang maglingkod lang sa outpost. Dili kanang suri-suri lingkod cellphone. Which to me is also good, no? Kay kabaw naman ta pagka reporter nato na dili gid malikayan nga usahay pulis lang sa bantayan sa mga daotag mga plano, no? So karon kanang og moving manggud ka moving around ka in specific areas, ang advantage is kanang di sad sila kabaw where you will be at that time. So dali sad kay pagresponde. Karon kaning paglingkod ni Torre murag first week man ron. First week yes. To niya, after the installation. Sa dihang gipalingkod na siya isip head, iya sang gi-emphasize karon nga matag sikop sa iyang mga ginsakupan sa kapulisan. Kinahanglan dunay legal nga basihanan. Bakit ganon? Meron bang nangyari dati na wala? Okay, usam na sa mga marching orders ni Presidente Marcos sa iyaha nga i-enhance ang anti-drug campaign. I mean, i-intensify ang anti-drug campaign. And in fact, ang PNP partner alayo ni sila sa Commission on Higher Education Commission on Human Rights. Commission on Human Rights pag-ensure kunog mga lawful arrests. Tapos ang kining iyang pamahayag nito mahuman usab giingon ni Torre nga ang kini kunong arrest record sa kapulisan will be considered when deciding kung i-promote ba ni siya or dili. So sa usa ka interview si
PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo clarified that the number of arrests made by an officer is only one of 4 factors for promotion along with education, eligibility, and training. So, dili na parehas ka ni adto nga kuta-kuta ka ng daghan kag dako pak, mas dako kag tsansa nga ma-promote ka karon dili upat na. Imuhang dako, imuhang rate no of legal arrests, kinahanglan na agyoy legal arrest, imong schooling, imong eligibility ug ang imong training. Mato di Fardo kini mong pamahayag gihimo nito subay usab sa ilang pag-intensify pa no sa anti-criminality efforts ug ang mga arrests dili kuno limitado lang sa drug suspects. Kamo bang ano man gyud na ana? Nganong drugs man jud inyong initan. Pero mo may giingon kay ang matud kuno ni Tore, ano ba ang pangunahing trabaho ng pulis? Magpatupad ng batas, siguraduhin na ligtas at payapa yung ating pamayanan. The only way na we could ensure na magiging ligtas ang ating mga mamamayan ay kung manghuhuli tayo ng mga kriminal sa daan. The only way we could do that ay kailangan manghuli. Manghuli ha, manakop ha. So ang giingon niya, baka po pwede nating bigyan ng premium yung mga nakakahuli. Ang sabi ng ating Chief PNP, isa sa napakahirap na trabaho ng pulis ay yung manghuli. Dapat ay marami tayong nahuhuli dahil maraming kriminalidad na nagkalat sa daan. Na dapat mahuli. Mahuli, not makaikyas. Unsa day man giuna-una. So una karon to ensure nga legal ning mga pag-aresto partner ang ato subay sa kuan ang PNP nakig-partner ni sila, makig-partner sa Commission on Human Rights. In fact karon si PNP Chief Nicolas Torre is scheduled to pay mag-courtesy visit ni siya ngadto sa CHR aron personally maka-explain siya sa recent pronouncement nga wherein ni sulti ni siya nga ang number of arrests made by police officers will form part of performance evaluation. Daghan manggod ang daghan ang ni murag ni isa ang kilay ato ba kay appeal man kuno ang performance evaluation sa mga kapulisan. So nagtuo sila nga maura nay basis, pero like what you said earlier partner, gidebunk na ni Torre by saying nga do na pay laing tulo ka mga metrics before ka i-promote. Nya under sa partnership between the PNP og CHR partner, ang CHR is welcome to join police teams nga magpahigayon aning mga pag-aresto to observe and evaluate any infractions on human rights by law enforcers. So makita nato ang klarong diferensya sa sa kining relationship between the police and the CHR during this administration and the previous administration. Sa una, previous administration, maram sila Tom and Jerry. In fact, kining ang CHR permi mo paghot sa PNP, ang PNP sige sa deny. So now bali na. Bali. They will be working together na. But kay iya man sa giklaro nga giawhag man sa goods sa Commission on Human Rights si Torre nga klarohon ng directive, no? So dili ko no base sa numbers kundi sa sakto nga pamaagi sa pagsikop nga anong hugot man kay ni atong mga pamahayag sa atong mga government offices. Ay kanang sinong who hurt you? Napay sino nang Tagalog lagi ta. Tagalog pala. Nilang giingon attorney, do you agree also nga di ta manakop og mga tawo nga inosente nga makit-an lang natusdan mo'y pangdakpon. Di pwede nga ang usa ka pulis para lang makakomply, mamunit na lag mga inosenteng tao, kita mo tungtong kuno ta sa gitawag og due process ug sa legal nga pamaagi nga pagpangdakop. So kay maunay ilang gusto nga mahunong lagi ning perception sa kapulisan nga police vigilantism kun kana bitawng murag kaning ang publiko magtuo nga ang behind aning mga pagpamatay, pagpamatayan ng mga suspected criminals kay ang kapulisan rasab. So or resorting to extrajudicial killing. So that's a stark contrast sa pamunuan ni Presidente Rodrigo Duterte, and I hope partner kaning tanang mga marching orders nga implement ni Sir Torre kay I hope these are not mere lip service ba kay of course
at the start sa imuhang pagsud pagka-instalar diha isip PNP chief, you have big shoes to fill no kay kapulisan it's a major government agency nya ang iyang gisundan ani kinsa iyang gisundan ani si Marbil. si Marbil nga who had been sitting as the PNP chief for the longest time since Marcos was started assuming his term. So dili sad nasa to siya gipulihan. Nasa siya gipulihan. But I don't think sa attorney nga mag-lip service rin because even now you see it on the roads, no, on our streets, no, ang kapulisan wala say magpabuang-buang nga pulis diri sa mga syudad nga mo ingon nga charchara ng tore ay kanang suwayi kay of all the PNP chiefs siya ra ang nakapakitang gilas ba gidakop si Kibuloy gidakop si Duterte gihatod pa nga tos dahig so kanang makaingon ka pag wa pa siya nakalingkod na siya kanang agi na siya guts nga mo execute sa mga gusto so kaniyang giingon matud ni Fardo nga mo patuman sila 5-minute response para sa kapulisan sa Metro Manila ug mga dagkong syudad sama sa Cebu, Davao ug Iloilo. Ang intent gud ani nga i-increase gud ang police visibility subay sa gusto sa kamanduan ni Presidente Bongbong Marcos aron ma-feel gyud kuno ang presensya sa kapulisan nationwide. Kay taud-taud naman ning 911. Ang ila lang nga nindot kuno kay na kay load or wa kay load makadayal gyud kuno ka. So karon ilahang gitubag ang 911. Yeah, dugay naman kanang emergency calling ba. So kana karon maragtubag sa 911 nga inigdial nimo or kutob na magpatabang naa sa gyud ay improved police response. Kay 5 minutes man kuno. Ato ning obserbaran kay doon na ba yung mga pulis? O nagingon nga you know who you are. Nga nagtawag sa tanod sa barangay mo ingon sad kamo lang sa dito. Kay wa may sakyanan. So, labi na katong mga barangay sa ilang jurisdiction nga medyo layo-layo. So why kuno? Unya og ato ginang madunggan i-report pod ninyo nga di man giingnan man mi kamo lang sa una diha kay may nabilin dirito apay girespondihang alarma or wa pay sakyanan available. Kay nabi mga motor pod. No, so kanang and to the public I'm sure they will appreciate this kay if this will succeed it also means safer streets for us. Correct. And then dili lang dili lang ang enhanced police visibility, dili lang sad ang pag-intensify sa anti-drug and criminality campaign, pero i-enhance kuno sa PNP ang pag-cleanse niya sa iyang mga ranks katong mga police escalawags, katong mga itawag nga bad eggs in the police service. So usa sad sa tutukan unya ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III. Nya partner mo kuan sa ta mo break lang sa ta kadiyot kay kuan pa man break lang sa ta kadiyot mo break lang gyud mi ganahan lang mi mabalik mi once sa pipila ka painomdom. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Di siya ko mutuog na Ginoo. Pero magulo ng bata da. Nangita lagi ni gatas. Kasabot ka akong ipakuha. Ug naa sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia
sa buhi nga Dios mo iyang panimalay ug mao ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran. Mayo! Kasi tayo! May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak. Basin kadahon ka nga ikaw ang gwapa sa tibok kalibutan. Unsay reparation, Monsignor? Buhi ka laing bata aron mabayran ang imuhang nahimo nga dakong kasalanan. Daghan ka nato ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nag-ingon nga atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamaturan nga doon ay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nag-ingon, walay makapahimot sa Dios kung walay pagtuo. I came for you. I came for you. Holy Spirit. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lemchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Balik ta sa Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Atong ipadayon atong paghisgot-hisgot partner ang imong gilinyada dire kining. Ako yung gilinyada? Linyada. Imuhang kining pagdinay sa asawa ni House Speaker Congresswoman sad o karon. Congresswoman sad karon si Tingog Party List Representative Yeda Romualdez, asawa ni House Speaker Martin Romualdez, nga iyaning gi-deny ang mga nanggawas nga mga chika-chika sa mga rumors marites. man sa mga marites nga matud pa mo balhin siyag puyo sa Cebu kay nagplano siya nga mudagan pagka-gobernador tuig 2028. Pero niingon siya nga wako na siya plano kanig yun nga post inyo na suluha na ayaw ko ninyong surang-surangan suko mas kung kana may infographic official statement. But I think kanang offshoot sad ni sa mga rumors po. Unsa man ni? Kung naman kay rumors nga mulansar sa gobernador, nasa rumors nga murag di na maayo ang buot ni PBBM ug ni Martin Romualdez, Speaker Martin Romualdez kay magtuman sa buot ang usa. Yang ang presidente kanang dili sad ganahan sa uban siguro niya mga desisyon. So probably diha pud ni nang gawas ang mo pud na mo ay source no or ugat sa mga ingon ani nga mga chika-chika. But may issue naman siya statement kaliwa matud pa sa mga huhungihong ug sa mga chismes sa mga nagkalain-lain sa Buwana communities. Si Tingog Party List Representative Congresswoman Yeda Romualdez taga Cebu man gyud ni taga Banilad ni siya nanas las Banilad man nanas lay balay silinga din ninyo di dili kanang diha nga barangay pero duha man ka Banilad kanang mga dato ug mga gwapa charis kamo asaman mo di man mi dato sila sa gwapa pero kani gwapa kay ni siya one of the prettiest faces ni siya in Cebu no kanang I think schoolmate ni si Manny before nakalimot lang kung one of those ni sila unya iyaning gibaliwa iyang gi basura kining maong mga chika ug niingon nga wa siya plano nga mapapili sa pagka-gobernador no but to me sayo pasad kaayo ma'am kanang di lang sad ta magsalita ng patapos unless ug sure na gid ka ika so sa iyang pamahayag ni atong Sabado ang kongresista nanawagan og kanang paghumana na ninyo yung chismes din ha kani gud yang giingon inyo na but nawagtang ba ani basig yang gi-delete no
Base iyang gidelete. But na-screenshot naman sad sa Mas Marites. Pero iya man tong gi-deny nga ni transfer na siya residency Wala dere. siya nagbalhin og residency. Yes, but it's still so early. The Yes. next election is still 2028. A lot of things can happen then. So ang iyang pamahayag karon nga humana na ninyo yung mga chismis kay committed kuno siya sa iyang national mandate isip kongresista. Ningon siya, I want to speak directly to the people of Cebu and the Filipino public who may have seen my name dragged into local political speculation. Mo niyang statement ha, ningon siya, let me be very clear. I am not running for governor. I am not running for any position in Cebu. I have not transferred my residency. Iyahaning giliwatan ng mga pamahayag human usab si Deputy Speaker ug Cebu 5th District Representative Vincent Franco Duke Frasco ni kumpirmar nga wa siya ni pirma sa manifesto. In fact, ang update ani gitagak sa siya. Gipalagpot siya sa iyang partido. NUP. So, yung matud pa wa siya ni pirma sa manifesto nga nag-endorse sa pagpadayon sa liderato sa bana ni Kongresista Yeda nga mao si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Kining maong lakang ni resulta sa imong giingon nga gi-expel murag ka ng estudyante gi-kick out sa Fresco ug ningon si Fresco nga di na lang ko mahibong ug di na ko ma-deputy speaker. Okay, matud pa wala siya ni linyada sa ilahang kanang baruganan nga padayon gihapong mangulo sa Kongreso si Romualdez. Si Camarines Sur Representative and NUP President El Rey Villafuerte ni naway gyud sa pagdumili ni Fresco nga mosuporta sa House Speaker ug niingon nga kini nakalitan sila kay wa man kuno nagtingog-tingog si Frasco and then kinahanglan gyud ay guys mo announce ko nyo guys wala man siya complaints ana ba all of a sudden ngano di na makamusuporta namo. So ingon siya kuan kuno, it is a clear breach of the party's official stance of full support for the Speaker's continued leadership in the next Congress. Villafuerte further emphasized that the NUP has reached its decision to back the Speaker nearly a month ago. Pero kung ako sad ba, ang loyalty sad sa tao depende sa what if ang loyalty niya sa iyang future plans. Wala gid kay dili man imong loyalty na ara sa party kay ikaw na amasag kay personal nga mga mga gusto sa imong kinabuhi sa imong political career. Kamoto ambot nag-issue na ba ni si Representative Duke Frasco partner o official statement? Siya giluwatan nga pamahayag pod. So kani karon ilang gitawag og selfish political interest may term ni Congresswoman Yeda. Ingon siya dawit iyang pangan sa mga local political speculations while indirectly explaining the reason for mentioning Frasco in her statement. Ingon siya nga ang iyang residency pwede man kaay ma-verify and that Frasco is aware of whether or not she is within his district kay it's very easy to check the COMELEC records in Loan. I'm not a registered voter there. My mother is registered in Cebu City, but I am not. Duke knows fully well whether or not I am his constituent. Kay si Yeda di ay apo ni siya sa atong late Cebuano labor leader nga si Democrito Mendoza nga taga Liloan, taga lungsod sa Liloan. Mo bitaw na Mukring, okay. Kanang tingog og kanang ALU-TUCP close ties na sila because it's the ties that bind. Anya kining iyang giingon nga mga pamahayag yan ning gituyo gyud kay I hope nga kanang naagi pud ni og kanang sakto nga konsiderasyon ba sa ilahang family, sa iyang bana and all that. Kay on his Facebook page wala pa may official statement si Duke Frasco pero murag na toy naingon nga kanang posibleng di na ni ma-deputy speaker siya kay deputy speaker siya karon, but being a deputy speaker will of course have its perks but it's not the end of the deputy road speaker for you. For the Visayas, no? Okay, congressman man gihapon ka, diba? So si Congresswoman Yeda ingon nga wa siya kalambigitan sa bisan unsa nga local political race ug iyang gi-reinforce ang iyang commitment sa iyang mga national responsibilities nga matud pa nagtutok sa mga pagpangalagad sa mga disaster vulnerable communities
kababayan, kabataan ug mga marginalized groups. So ningon siya, if ever you see my name on the ballot in Cebu, ako na mismo ang nagsasabi sa inyo, huwag nyo akong iboto because that would not be me. Bantay ha o kanuna nimo imuhang gisulti. Ningon siya ang politika, dili gyud ko na niunta about power games but should be about public service. But I think katong iingon nimo ganina, it's too early to like close that kining that possibility at this time kay I think wa man siguro may mawagtang sa iya kung iya nang sakyan. But basig inana ka strong iyang conviction because wala sa gyud siya plano in the first place and dili siya gusto nga madawit aning kung unsa ka gubot ang politika dinhi sa Sugbo at the moment. Cebu politics is not just the only thing gubot man sad sa national. Mao bitaw nang nanay mga ingon anin. In fact, gidawat ni PBBM ang resignation ni Office of the Presidential Assistant for the Visayas nga si Terence Calatrava. Now, who is Terence Calatrava? Terence Calatrava is married to the igsuon of Yeda Romualdez. Murag grabe na kayo imuhang imong intelligence diha, imong pag 1 + 1 = 2. Dili man siya intelligence. This is actually public knowledge. Nga kana siya. So, kani part kuno ni sa restructuring nga ipatuman sa Office of the Special Assistant to the President nga panguluhan ni Secretary Anton Lagdameo. So ang OPAB kuno i-abolish pero si Calatrava i-assign kuno og ang iyang mga sakop i-reassign to other offices. Okay, murag mo retire man si Lagdameo, so murag na kuno sila ipahigayon nga restructuring. But timely sad ka siya nga gidawat ang iyang kuan nya ingnon ka nga reassign to other offices kani si Calatrava taga Sugbo gyud ni. Appointed sa siya before as OPAB chief in December 2022. So unsa di siya sa mga kanang haligi sa FM stations diri sa Sugbo si Jerome Calatrava nga mao gyud nag-assist sa niya every now and then. So kaning ubos ni Calatrava ang OPAB ni pahigayon ni kanang bagong Pilipinas Caravans sa Cebu, Negros ug Capiz. Sila sad ang murag arm in terms of monitoring and intervention during calamity sa Visayas. Usually, the past few years, especially leading up to the elections, kung dunay mga assistance or mga activities ang OPAB, together yun na with tingog party list. Bitaw. Ma-appeal. But karon with this latest development, mahitabo pa. Well, ibungkago naman kaasad ang OPAB in the first place. I don't know kung unsay mahitabo. So, but if mubungkag kag OPAB, pwede sabiya ka mohimo og bag-o nga another office with another name. Unya, what if after 1 year, what if Gwen Garcia will be given the opportunity to lead that office, considering considering that Pamela Paricuatro is definitely allied with the Dutertes, and you also have to perhaps protect and help those mayors nga ni linyada usab sa imong partido. Yes, so that's a possibility. Nakiglangoy gyud nimo. So posible na. That's a possibility. Tan-aon ta na kay basig murag that's also a possibility sa ka partner. So tan-aw na to kung una lang na. Basin lang. Bantay. Murag ikaw na guro advisor da. Dili ay gabi sa advisor, maikog sa advisor. Nagan kay bright boys and girls diha. So mao na to, inana ka mo na mga latest development sa politika dinhi sa Sugbo nya sa National Pod. Arita sa laing isgutanan partner ang LTO, Land Transportation Office. Nag-imbestigar ni sa mga 160 ka mga clinics o 40 ka mga regional offices kay matod pa kining mga clinic nga giimbestigaran karon sa LTO, mag-issue og mga medical certificate sa mga aplikante for driver's license nga wala gi-physically check ang mga aplikante. Sis, marami yan. Daghana. So karon di ba kung mag-renew ako padung ra ba ko mag-renew. So kining kuan ako no nahibong si LTO chief Vigor Mendoza nganong maisyuhan kuno ni ang mga aplikante og medical certificate nga wala man kuno ni paagi, wala man kuno ni physically present. So dili lang katong mga clinics but also ang mga doctors who issue the medical certificate
doctors assigned to these clinics ilahas sa kunong paimbestigaran. Og dili lang kana partner, duna say 40 ka mga district offices sa LTO karon nga under investigation kay matod pa they facilitated kuno aning pag-transfer sa ownership sa mga vehicles without proper documentation. So hukos-pokos niya dayon sa system sa LTO na transfer na og laing pangad. Anya what more partner is kining mga vehicles kuno that were transferred to another owners kay some of these vehicles na dakpan sa mga police operations. So, sa LTO nga data, 15 ka illegal transfers ang na-record dito sa Caraga, 8 sa Region 9 in Zamboanga Peninsula, 4 sa Region 2 o Region 11, 2 sa Regions 1, 3 o 10, 1 sa Region 4A, Calabar Zone, Region 8, o sa Cordillera. Well, congratulations sa Region 7 kay wala mo sa lista. Or tanaw na to kung basin sa ongoing pang investigation. Pero kani 40 ka LTO district offices ko no ni facilitate sa pag-transfer sa ownership ani mga motor vehicles nga na seized during police operations. They have already identified 40 ka mga vehicles nga illegally transferred ang ownership. So nindot na siya. As for katong medical certificate nga issue, ang LTO nakadawat og mga taho nga ang mga accredited clinics karon has been issuing certificates without conducting physical check-ups. Sinto say sinta ni kabuok niya. Wa gid bitaw. Wala. Apon rin mong mata. Unsa man ang physical check-up? Ako sa partner kay check up sa to BP, ang height, ang kuan. Kay kung isog pa kay mga doktor uban. Maningka pa, maglagot siya kung ginana eh. Kita ka, ang nagpa-check up, ang nilingkod dito, driver sa truck, singka-singkahan lang. Singkahigod ko, di ba? Sabaan pa, ano mo kay double pen? Grabe. So, what may ballpen dire, Doc? So, malinaw na kahit hindi ka nagpapa-check up sa mga clinics na to, basta willing kang magbayad, ay mai-issuehan ka ng medical certificate. Hindi ito tama at tinitiyak natin nahahabulin namin ang mga ito. Mo na giingon ni LTO Chief Vigor Mendoza. Si Mendoza may order na sa tanang regional directors nga i-retrieve ang tanang medical certificates nga gipang-issue sa kini mga clinics under investigation. Sinto sa isinta ni ka clinic niya ang nga i-inform sad katong ni issue ang i-inform sad katong na-issuehan og mga driver's licenses nga questionably ang mga medical certificates to explain paita sa ani but unsao man yung pagsiguro because kana kay medical certificate man na so ako nga kuan of course niadto ra ba ko kay mukuha ko medical certificate for the purpose of renewing my driver's license or to get a new driver's license or to get a driver's license. So nganong ma-implicate man ko ako as an applicant nga wa man koy kalibutan ana ngano madawit man ko and ang kanang medical certificate enjoys a presumption of regularity ang iyang pag-issue ana. So I don't think kinahanglan pa maabot sa point nga hasta ang motorista nga niadto lang nagbayad na nagkuha lang kay for sure kung gitarong lang siya og check didto mo follow man sad to siya sa sistema. So kinsa man ang sa ninyo? Kinsa man jud sa ninyo kamo siguro diha nga kuan lang pirma lang kay anyways basta nakabayad lang and for sure daghan ni nga mga sistema nga ani partner nga dili gyud tarungon og kining kuan kay i-indicate ra ba na sa likod sa imong lisensya kung unsa ang mga restrictions sa imong pag-drive like you have to wear eyeglasses kung makit-an sa doktor nga kining ang imong mata is not 10-10 ba na 20-20 ang imong vision niya kung high blood ka maybe na ipang advise imong doktor so nay mga inana nga mo wala oy ilang check up kay mata nya kuman ni anak ko man na ta dok ganahan pa kaglain mo ba kan matod ni Mendoza nga kana kunong scheme nga dili tarungon
pag-check up endangers public safety because Yes. drivers are being licensed without undergoing proper health evaluation. Pero nga po na yung mga tao diya sa sud kay maoram sad na yung makigchikag fixer. Ulo. Oh. Naada gyapon ang fixer. Of Abi na ko kay course. dako ra ba kay nang gipaskin diha sa mga opisina sa LTO nga no fixers allowed. We do not tolerate fixers in this office. We do not tanaw tolerate. Na to. We do not tolerate. Kumaningon nga fixers do not exist. Sorry ha sa mga nagtinarong, namtay mga kailang nagtinarong. Unfortunately, doon na sa yung mga pating. Unya mo na pero bilagay bisag unsaon pasad pag tarong aning sistema sa LTO kung ang mga driver mismo wala say disiplina silang kagalingon mag-drive diha kagahapon ba to or the other day nakita na to tong driver sa big bike o katong usa ka motorsiklo sa gipadung mo left turn diha sa may Osmeña sa North Reclamation area patay in taon silang duha. Yes. Murag apparently Actually, that's the son of, one of those involved is the son of kanang a friend, no? Who is a counselor of Talisay. Barangay Parian. Okay. So, ang usa ato 18 anyos, ang usa atong driver sa big bike 18 anyos, ang usa 35 years old nga doon na intay mga bata pa nga Upat ka buok anak. Ang eldest 15 years old, ang youngest 1 year old. So, mo na nga kuan jud kining defensive driving lang unta sa ato ang mga igsuonan demo to kini ipakita ni Sir Rodel. Ay lang siguro na ipakita ang pagkuan diha sir. So boom, dako kaayo in taon og kuan. Dako kaayo damage kay kutlo sila kinabuhi silang duha. Dayon matod sa doktor nga nag-atiman didto nga classmate pod nako nga grabe gyud kuno kay kadaot sa lawas ang naaguman kay puro man ni kani lagi ang issue diri usahay kung mo left turn sad ka mata kini tan-aw na to nihunong ang SUV unsa na nga car nga kuan partner nihunong ng maybe MUX maybe nihunong na siya pero ang kinisang Fury nga motorcycle ni pakusog sa dinuon maaygo dinuon nilang pagkabangga atong usa sad nga nagpakusog didto kay gusto sad nga mo overtake or mo catch up sa di pa maka fully left turn ang duha so sa pool gyud in town patay silang duha and dili lang kana lately daghan pang mga road accidents, road crashes not just in Cebu but nationwide nga miresulta kung dili sa pagkakutlo sa kinabuhi pagkaangol. So defensive driving lang unta kay kining tanang gibuhat sa LTO pag-ayo sa ilang sistema wala gyapon ni gamit kung at the end of the day sa usa ka pamilok mamatay ra sad ang driver kay tungod sa kanalagi dili defensive driving unya dayon kining wala kaayoy kuan ba kining wa siguro nag-focus while nag-driving sila so kana and then hopefully sad sa mga kuan katong especially katong sa Trans Central Highway na nasadtoy lain nga aksidente didto nga katupadung unta sila mamista sa Tuburan ba to or Tabuelan pero they ended up celebrating the fiesta at the hospital ambot kung unsa say nahitabo atong babae nga backrider o atong laki nga nagdrive so daghang mga sitwasyon nga inani in town so especially karon nga ting-uwan na ang karsada na sad basa dangog so mas nindot nga magmatngon kay dunay pamilya nga nagpaabot safety first gyud tinuod wala man tay oras attorney wala na tay oras partner but ganon ang bilis ato sa ipadangat ang giandam ni Tatay Dodong ano yung pulong kinabuhi. Ang pulong mo ang diwag sa ko. Lisod ang pag-ila kung kinsa ang mga tao nga makasulod sa langit o kung kinsa gayud ang maimpyerno. Kay sa Mateo 7:21 nagingon,
Dili ang tanan nga magtawag kanako Ginoo, Ginoo, makasulod sa ginharian sa langit, kundili kato lamang nagtuman sa kabubuton sa akong Amahan nga tuwas sa langit. Apan dili sayon ang pagtuman sa kabubuton sa Amahan, kaya ang tao makasala man gayon. Bisan kung ikaw nagtuman sa ubang sugo sa Dios, apan napakyas ka sa pagtuman sa usa, ikaw nakasala gyapon sa tanang sugo. Kini klaro kayo nga atong mabasa sa Santiago 2:10 nga nagingon, kaya ang nakalapas sa bisan usa lamang kasugo sa balaod nakalapas sa tanan. Pusa kinsa man gyud di ay makasulod sa ginharian sa langit. Sa Salmo 24:3 ngadto sa 4 nagingon, kinsay makatunga sa bungtod sa Ginoo, kinsay makasulod sa iyang balaang templo. Siya nga maayo binuhatan ug putli gunang-una. Siya nga wala mo simbag Diyos, nagsunod sa kamaturan ug dili bakakon. Sa to pa, may nungdanon gayud ang atong pagpaningkamot nga mahimo og maayong binuhatan. Kay imposible nga ang mga mituo kang Kristo dili mosunod sa iyang mga lakang. Mao kini ang pulong nga naghatag kanato giya sa atong kinabuhi. Magampo kita. Langitong Amahan, dili sayo ng pagsunod sa imong mga sugo, apan amo kining buhaton. Tabangi kami nga mahimo namo kining among mga tinguha nga tarungon ang among kinabuhi aron gyud makapahimot kini kanimo. Amen. Ang Samahan, Anak sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwat sa dalang ko. Pulong kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo nagtapos sa atong tulumanon. Daghang salamat sa Philippine Airlines. Thank you Archbishop Jose Palma, Nanay Diana Limchua ug Tatay Dodong Limchua. Thank you Sir Dennis Tabarg, itong mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Mabel, Miss Joanne. Sir Michael, Sir Rodel, Sir Raymond, Sir Ferdy. Salamat sa inyong pagpakig-uban. Ako si Malu Inocando Tabar. Ako si Attorney John Destacamento. See you tomorrow sa itong programang Hello Cebu. Mayong Buntag, Pinoy. God bless us all.